Sa sandaling sinuri ng lalaki ang ID, ang class na nakasulat dito ay agad na nakakuha ng kanyang pansin. Rank Stellar Tamer. Binasa niya ng malakas ang titulo bago umiling sa pagkagulat. Aba, bihira yan ah. Hindi ko man lang alam na may nagtatame pa pala. Pagkatapos, itinuro niya ng diretsyo si Leo at nagpatuloy, ang contracted beast mo halos ang bumubuo ng buo mong lakas sa pakikipaglaban. At yang dugyot at maliit mong pusa, mukhang may ihilang sa sarili sa sandaling maamoy nito ang dungeon. Ang mga nakaiinsultong salitang iyon ay agad na nagpabago sa kapaligiran. Maliwanag na hindi nagustuhan ni Leo ang kanyang narinig. Galit sa panunuya, bigla siyang nagalit at sumugod, na nagdulot upang madulas ang ID ng lalaki mula sa kamay nito at mahulog sa lupa. Ang nagulat na recruiter ay mabilis na napaatras at sumigaw, "Wow! May pagkasuplado pala ang maliit na bagay na to." Habang ikinawagayway ang dalawa niyang kamay para palayasin sila, mas malakas pa siyang sumigaw, "Liz, Liz! Kunin mo yang mahina mong pusa at umalis kayo. Walang koponan ang hahawak sa inyo ng dahil dyan." Nang walang sinasabing iba pang salita, mahinahong inakay ni Chen si Leo palayo sa karamihan, sinusubukang pakalmihan ito. Ngunit hindi naging maayos ang mga sumunod na kaganapan. Habang lumalapit sila sa isa pang koponan, maging ang pinuno ay isang tingin lang ang ginawa sa ID bago sila tinanggihan. "Ang gusto namin ay mga tunay na fighter na kayang sumalaw ng mga tama, hindi yang malaking daga." Ang isa pang miyembro ay sumali ng walang pag-aalinlangan, habang nanguuyam, "Umalis ka na rito, mahina." Umaasa sa ibang kalalabasan, sumubok sila sa isa pang grupo, kung saan isang monghe ang tahimik na nakinig bago nagbigay ng isang magalang na pagtanggi. "Ang bawat nilalang ay may kaluluwa. Hindi ko sikmurang magpadala ng isa para lumaban para sa akin. Sadyang hindi lang tayo magkasundo. Pakiusap, umalis na kayo." Matapos tanggihan ng paulit-ulit, ang mga pagtanggi ay patuloy na nanggaling sa bawat direksyon. Ang isang grupo ay hindi man lang nag-atubili bago nagsabi, "Hindi. Masyadong mababa ang rank mo. Huwag kang pumunta rito para manghingi lang ng EXP sa amin. Lumayas ka." Ang isa pang koponan ay tinanggihan sila ng kasing lamig din yun, "Masyado nang mayrap ang lot kahit wala ka, tapos magdadala ka pa ng karagdagang palamunin." Ang iba naman ay tumingin kay Leo nang may nanguuyam ng ngiti at idinagdag, "Ang anak ng leon na yan ay hindi pa man lang ganap na lumalaki. Paano ka nagkaroon ng ganyang bagay?" Ang bawat salita ay mas nagpapakita na walang sinumang naniniwala na si Chen o si Leo ay may lugar sa loob ng isang dungeon. Nakadarama ng ganap na pagkabigo, si Leo ay tahimik na umupo ng mag-isa. Ang kanyang mga tainga ay nakatupi habang nagsimula siyang umiyak. Tumingin sa kanyang tamer card, si Chen ay nagpakawala ng isang nadismayang buntong hininga at bumulong sa kanyang sarili, "Ang mga tamer talaga ang pinakamababa sa lahat ng tao rito. Magsisinungaling na lang sana ako tungkol sa class ko at dadalin ko na lang si Leo ng patago." Sa sandaling iyon, isang masayahing babae na may kulay rosas na buhok ang biglang tumakbo patungo sa kanila sa buong bilis. Sa sandaling makita niya si Leo, ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasabikan. Nang walang pag-aalinlangan, binuhat niya ito sa kanyang mga bisig at nagsabi, "Ang tutang ito ay napaka-cute. Hindi ko kayang tiisin." Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, si Leo ay mas lalo pang umiyak ng matindi. Sa halip na kilalanin bilang isang mapagmalaking beast, patuloy siyang pinagkakamalan ng lahat bilang isang tuta. Nakikita ang pagkakamali, agad siyang itinuwid. Ni Chen, hindi yan tuta. Isa yang leon. Isang lion beast, sa katunayan. Ang babae ay mabilis na humarap sa kanya nang may nahihiyang ngiti at humingi ng pasensya. "Unang beses ko palang nakakita ng ganitong kaliit. Si Leo ay sadyang napakaliit at napaka-cute kaya ang pagkakamali ay halos hindi maiiwasan." Habang hawak pa rin siya, ang pansin ng babae ay napunta sa guild ID ni Chen. Binabasa ito ng maigi, kumunat ang kanyang noo sa pagkagulat. Isang E-rank Stellar Tamer. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa pangalang nakalimbag sa card, at binasa niya ito ng malakas, "Ashton, naghahanap ng koponan." Tumingin si Chen sa kanya at tumango bago sumagot ng tapat, "Oo." Kailangan niyang mag-level up. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ang babaeng may kulay rosas na buhok ay sa wakas ay ngumiti at gumawa ng isang hindi inaasahang alok sa kanila. "Kukuha lang ako ng dungeon para sa sarili ko.
At kulang ako sa mga taong maglilinis nito. Sa sandaling iyon, ang kanyang pangalan ay ibinunyag bilang si Salal High. Nagpatuloy siya, bagaman ito ay isang D-rank dungeon, medyo delikado. Sa pagkaalam na ito na ang tanging tsansa para kay Leo upang makakuha ng karanasan at mag-level up, sumang-ayon siya. Nang walang inaaksayang oras, umalis siya kasama si Salal. At silang tatlo ay nagmaneho patungo sa dungeon ng magkakasama. Pagkaraan ng humigit kumulang kalahating oras, nakarating sila sa labas ng lungsod, sa isang deserted na tapunan ng basura kung saan lumitaw ang pasukan ng dungeon. Sa sandaling makarating sila roon, nakilala si Chen ng isang pamilyar na mukha. Ito ang mismong recruitment officer na nanguyam at tumanggi sa kanya kanina lang. Tumingin ang lalaki kay Chen at Leo bago nagpakawala ng isang naiinis na tawa, "Ikaw na naman." At yang maliit na dugyot na pusa, nalilito sa palitan ng salita, humarap si Salal sa kanila at nagtanong, "Sandali. Magkakilala kayong dalawa?" Agad na sumagot ang recruitment officer, "Oo, tinanggihan ko na ang batang ito ng isang beses ngayong araw." "Kaya Salal, bakit mo ba siya sinama pabalik dito? Wala man lang siyang history sa kahit anong koponan noon." Bago pa man lalong uminit ang sitwasyon, isa pang kasamahan sa koponan ang sumingit at sinubukang palamigan ang lahat, "Sige na, mas maraming kamay, mas malakas. Kailangang bigyan ng pagkakataon ng bagong bata." Gayunpaman, ang recruitment officer ay simpleng nenas lamang at bamulong, "Ayaw ko lang talagang magbuhat ng palamunin para sa libreng EXP." Nagtama ang mga mata ni Chen at ng recruitment officer. Nagkatitigan sila ng masama sa isa't isa nang walang sinasabing kahit anong salita. Ngunit bago pa man makapagsalita ang alinman sa kanila, ang babaeng may kulay rosas na buhok ay humakbang pasulong habang hawak ang kanyang sandata at hinawakan ang pamumuno sa koponan. "Sige, narito na ang lahat. Makinig kayo." Nang ang atensyon ng lahat ay nakatuon na sa kanya, nagpatuloy siya, "May 3 D-rank tayo sa koponang ito, lahat ay may karanasan na. Ngunit ang dungeon na ito ay isang ganap na misteryo. Walang magpapabaya kapag nasa loob na tayo. Kami ni Gideon ang magtatank sa harapang linya. Nolan, pumasok ka sa gilid at maglinis. Milo, sumama ka kay Holly at panatilihing ligtas ang likurang linya. Ashton, kumanap ka ng pagkakataon at mag-iwan ng pinsala sa kalaban." Habang inihahanda ng lahat ang kanilang mga sarili, ang Vice Captain ay may kumpiyansang napangiti at nagsabi, "Kumalma ka lang, Captain. Sisiw lang to. Nakalinas na ako ng higit sa 12 D-rank dungeon. Sige, ang lahat, maghanda na." Ilang sandali pa, isang maliit na nagniningning na liwanag ang lumitaw sa harap ng grupo, na nagmamarka sa pasukan ng dungeon. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang kapitan na may kulay rosas na buhok ang unang humakbang paitaas. Ang kanyang sandata ay agad na nagsimulang magningning sa lakas ng enerhiya sa sandaling pumasok siya. Mabilis na sumunod sa kanya ang natitirang bahagi ng koponan. Sa mismong sandali ng kanilang pagdating sa loob, tumingin sa paligid ang Vice Captain, at ang kanyang may kumpiyansang ekspresyon ay ganap na nawala. "Punyeta, isang lightning dungeon." Sa pagkaalam sa panganib, agad na nagbabala ang kapitan sa lahat, "Panatilihing nakatutok ang inyong mga mata sa lahat ng bagay." Ang kapaligiran ay naging napaka-tense habang may isang bagay na nagsimulang gumalaw sa gitna ng dilim sa isang pambihirang bilis. Nakaluklok sa ibabaw ng ulo ni Chen, maingat na sinuri ni Leo ang bawat direksyon, sinusubukang matunten kung ano man ang nakatago sa mga lilam. Pagkaraan ng isang sandali, ang nilalang ay sa wakas ay nagpakita ng sarili. Ito ay isang vault rat na sumusugod patungo sa grupo ng may napakabilis na tulan. Ang Vice Captain ay tinamaan ng vault rat. Pagkatapos isa pang vault rat ang paparating. Agad na natakot ang Vice Captain nang makita ito. Agad na nag-react ang kapitan na may kulay rosas na buhok at sumugod pasulong upang protektahan siya, habang inihahampas ang kanyang sandata at itinutulak ang halimaw palayo bago pa man ito makatama sa kanyang atake. Sinulyapan niya ito nang may naiinis na tingin at sumigaw, "Akala ko ba sinabi mong may karanasan ka? Isang E-rank run lang to. Bakit ka nagpapanik dyan?" Nangangatog pa rin, ang Vice Captain ay nerbyosong sumagot, "Walang nagsabi sa akin na lightning dungeon to. Hindi mo ba alam na winuwasak ng kidlat ang flower type? At itong nakaiinis na maliit na bagay pa na to ang narito." Bago pa man makabawi ang sinuman,
marami pang Voltrat ang biglang lumitaw mula sa bawat direksyon, na sumusugod at dumadagsa patungo sa koponan ng sabay-sabay. Ang napakaraming bilang ng mga halimaw ay agad na naghatid sa buong grupo sa matinding panik. Ilang kasamahan sa koponan ang tumingin sa paligid ng may pagkadismaya habang sumisigaw, bakit napakarami nila? Habang ang lahat ay nawawala na ng kontrol sa kanilang sarili, sina Chen at Leo ay nanatiling nakatayo ng tahimik, habang tahimik na nagmamasid sa larangan ng digmaan. Nakaluklok pa rin sa ulo ni Chen, si Leo ay marahang nagsimulang magpakawala ng kanyang kapangyarihan. At hindi tulad ng dati, ang ekspresyon ng maliit na leon ngayon ay punong-puno na ng matinding galit.